Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa at pagdating sa Genezaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga pook sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalita ang naroon siya at saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lamang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat na makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon at sa tulong ni Santa Scholastica at tinawang maunawaan ang mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito ng ating pagdiriwang. Sino po ang pinakamatagal ng nakatira dito sa bayan ng Gagalangin? Siguro mga 1930s. Nandito na kayo, 1930s. Panahon ng gera, panahon ng Hapon, Kastila. Ano itsura nitong Gagalangin dati? Naalala niyo pa ba? O sa abot ng inyong maaalala, anong itsura ng Gagalangin dati? Naabutan niyo pa ba na mapuno ang paligid? Kayo ba nakapaglambitin pa sa mga puno ng bayabas? May mga tanim ba dito dati? Mangga? Di ba? O sige. Sinong nakapagtampisaw pa sa ilog? Wala na. Madumi na ng abutan natin. At dumumi, lalong dumumi nung dumating kayo sa mundong ito. Kasi sa unang pagbasa, sinisimulan natin itong aklat ng Henesis. At yung pinakaunang bahagi ay ang paglikha ng Diyos. Lahat ng nililikha ng Diyos ang sinasabi, nasiyahan siya. Kasi ang ganda talaga. Ewan ko, doon sa mga lugar na talagang hindi pa naaabot ng sasakyan, di pa naaabot ng mga modernong kagamitan, talagang masasabi mo, ang ganda ng kapaligiran. Yung bang pagsapit ng gabi, pag tumingala ka, marami kang makikreate na creature doon sa mga bituin. Napakaganda, napakaliwanag. Nung panahon ng COVID, di ba, mula dito, pag umakyat ka sa mataas na gusali, natatanaw mo na yung kabundukan ng Antipolo ng Rizal. Sabi, ay, yun pala yun. Pero bago ang COVID, hindi natin nakikita. Sa kapal ng usok. Yung ilog, talagang hindi mo maintindihan ano nangyari sa ilog. Dapat tubig ang umaagos dyan, pero bakit basura ang umaagos dyan? Nilikha ba ng Diyos na madumi ang daigdig? Sana, para kasing wala tayong pakialam sa kung ano nangyayari sa kalikasan natin. So okay na yun, magro-rosaryo ako, bahala kayo dyan, Pero hindi nyo alam, lahat tayo apektado kapag nagulo ang kalikasan. Hindi nilikha ng Diyos ang sakit. Pero sabi sa Ebanghelyo,
maraming tao ang may sakit na dinadala kay Jesus. At sino man ang makahipo nito kahit sa laylayan ng damit niya ay gumagaling. Sa unang bahagi, nilikha ng Diyos ang daigdig na napakaganda, yung kalikasan, pero sinira ng tao. At ngayon, bumabalik ang Panginoon sa katauhan ni Jesus at nire-restore niya ulit yung ating pong maging sa ating mga pisikal na pagkasira sa pagkakasakin, tanging ang Diyos din ang nakaka-restore nito. Pero magandang paalala kasi na ihintayin mo pa ba na magkasakit ka? Minsan may mga pagkakataon na hindi mo na maibabalik eh. Yung mga naputol na puno dyan sa daanan natin, hindi mo na maibabalik. Kapag nagkasakit ang tao, hindi na yan maibabalik. Nasira na ang baga mo, nasira na ang bituka mo, o kung anumang bahagi ng katawan mo, dahil sa kapabayaan, dahil bahagi tayo ng nilikha ng Diyos, na mabuti, maganda, pero inaabuso natin ang lahat ng nilikha ng Diyos. Magandang paalala ito sa atin, ha? Huwag na nating hintayin na mapirwisyo tayong lahat dahil sa kalikasan. At huwag nating isisisi sa Diyos, huwag nating isisisi sa kalikasan ang mga kaguluhang nangyayari sa atin. Dahil tao ang may kapabayaan. Sa kabutihan ng Diyos, gusto niyang ibalik yung mga nasira sa atin. Gusto niyang ibalik at talagang kayang-kaya niyang ibalik ang dating sigla, ang dating ganda ng kanya ring nilikha. Amen?